Mukhang isang perpektong panaginip ang buhay ni na Michael at Laura sa paningin ng lahat. Ganoon sila kasikat sa kapitbahayan, magandang bahay sa tahimik na lugar, dalawang malusog na anak, at matatag na buhay na itinayo nila sa loob ng mahigit 10 taon. Si Michael ay real estate agent, madalas mag-overtime, may mga late-night business dinner, habang si Laura ang nagtataguyod ng tahanan, ang may pagmamahal na naging sentro ng pamilya. Sa mga kapitbahay at kaibigan, sila ang modelong mag-asawa, magkasamang humingiti sa mga gathering, nagho-host ng summer barbecue, at nagpapadala ng masasayang holiday cards na puno ng ngiti ng pamilya. Pero sa likod ng mga ngiti at perpektong larawan, may mga bitak na nagsisimulang lumitaw, bitak na tanging si Laura ang nakikita. Sa una, sinubukan niyang paniwalain ang sarili na walang laman ang mga iyon. Nagsimula sa maliliit na bagay. Dati ay mahilig si Michael sa haplos at text message sa buong araw, pero unti-unti nang nawawala ang lambing na iyon. Ang cellphone niya, na dati ay nakalagay lang kahit saan, ngayon ay laging hawak o nakapatong na baligtad. Madalas na nagkakaroon ng tea late night meetings hanggang hating gabi. Kapag tinatanong ni Laura, mabilis at malabo ang sagot, parang nakakairita ang kanyang pag-usisa. Nagsimulang bumili siya ng bagong damit, mamahaling dress shirts, bagong pabango na hindi pamilyar. At hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi para sa kanya ang mga pagbabagong iyon. Isang gabi, naghintay si Laura sa sala. Nakamute ang sihi, nakatitig sa orasan. Halos 11 oras na, sabi ni Michael, uwi siya ng 9 oras. Nang marinig niya ang kotse sa driveway, nakaramdam siya ng kombinasyon ng ginhawa at pagdududa. Pumasok si Michael, nakaluwag ang necktie, may amoy ng pabango na hindi sa kanya. Napatigil si Laura, pero hindi niya sinabi kahit ano. Pilit siyang umiti nang halikan siya sa noo at magreklamo tungkol sa mahabang araw. Nanatili ang amoy kahit umalis si Michael. Parang patunay iyon ng pagtataksil na hindi pa niya kayang harapin. Sinubukan niyang pag-isipan ng mabuti. Baka stress lang sa trabaho. Baka nasagi lang siya ng isang babae sa meeting. Sinabi niya sa sarili na mapanganib ang hinala na maaaring masira nito kahit ang pinakamalakas na kasal. Kaya't inilibing niya ang mga duda, nag-focus sa mga anak, sa mga gawain, sa mga nakasanayan na ritual ng buhay. Pero habang sinusubukan niyang baliwalain, lalong lumalakas ang pakiramdam na may mali talaga. Dumating ang kumpirmasyon sa isang ordinaryong hapon. Habang nagsusunod ng labahan, dumulas ang kamay niya sa bulsa ng pantalon ni Michael. Napakapit ang daliri niya sa isang kulubot na papel. Binunot niya ito nang hindi iniisip. Isang resibo. Para sa isang luxury hotel room na para sa 2 tao, sa mismong gabi na sinabi ni Michael na nag-overtime siya sa opisina. Napatitig siya sa papel, nanginginig ang kamay, naglaho ang mga titik sa harap ng mga mata niya. Nagtilt ang mundo. Walang ibang paliwanag. Hindi na niya maipagtatanggol. Umupo siya sa kama, hawak ang resibo, tumulo ang luha. Hindi agad siya nag-confront. Maingat niyang itinupi ang resibo at itinago sa drawer sa ilalim ng mga sweater. Nagpatuloy siya ng normal, nagluluto, tinutulungan ang mga anak sa homework, tumatawa sa mga biro na hindi niya naririnig. Pero sa loob, unti-unti siyang nasisira. Ang kaalaman sa pagtataksil ay parang laso na sumisipsip sa kanya tuwing gabi. Nanonood siya sa pagtulog ni Michael, mapayapa ang mukha, habang sumisigaw ang isip niya ng mga tanong na hindi niya masasagot. Naging hyper-aware siya sa bawat detalye, sa mga late-night message sa cellphone, sa pag-alis niya sa garahe para tumawag, sa pagkairita kapag tinatanong niya ang simpleng tanong tungkol sa araw niya. Sinusubaybayan niya ang schedule niya sa isip, pinagsasama ang mga piraso na dati ay walang halaga, pero ngayon ay nakakatakot. Bawat ngiti niya ay pilit, bawat yakap ay parang pag-arte. Wala na ang tiwala na naging pundasyon ng kasal nila. Pinalitan ito ng hindi nakikitang dingding na naghihiwalay sa kanila sa bawat sulok ng bahay. Isang gabi, nagbago ang lahat. Maaga umalis si Michael, sabi may importanteng client meeting na tatagal hanggang gabi. Nag-isa si Laura sa bahay, naghahanda ng hapunan para sa isa lang. Tahimik ang bahay, tanging ang tiktak ng orasan ang naririnig. Halos hating gabi na nang marinig niya ang kotse. Sumilip siya sa bintana at nakita siyang bumaba ng kotse na may ngiting hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Hindi para sa kanya iyon. Para sa iba. Pumasok si Michael, medyo gusot ang shirt, maliwanag ang mata.
Napunit ang puso ni Laura sa mga piraso na hindi na mababalik pa. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa kanya. Wala na ang perpektong buhay na pinaniwalaan niya dati. Pinalitan ito ng matinding sakit at galit na hindi na niya makontrol. Matapos ang gabi na iyon, naging obsessed siya sa paghahanap ng katotohanan. Sinundan niya si Michael ng lihim. Sinundan niya ang kotse niya hanggang sa isang hotel sa downtown. Nakita niya ang babae, bata, maganda, may kumpiyansa. Nakita niya ang kamay ni Michael sa likod nito, ang pagkakatawa nilang magkasama, ang intimacy na hindi na para sa kanya. Ang babae ay si Emily. Hindi siya nag-confront. Umupo lang siya sa kotse, nanonood, hanggang lumamig ang mga kamay niya. Umuwi siya, tahimik, pero nasira na ang lahat sa loob niya. Naging mas madilim ang pag-iisip niya. Nahanap niya ang second phone ni Michael. Nakita ang mga mensahe, mga larawan, mga plano para sa hinaharap kasama si Emily. Doon na siya tuluyang nawala ng pag-asa. Nagsimula ang mas madilim na plano. Nag-research siya ng mga paraan kung paano makakaganti ng permanente. Nakita niya ang antifreeze, walang lasa, walang amoy, nakakamatay sa maliit na halaga. Binili niya ito, itinago sa garahe. Isang gabi, habang wala ang mga anak, naghanda siya ng hapunan. Nilagyan niya ng antifreeze ang baso ng alak ni Michael. Tahimik nilang kinain ang hapunan. Unti-unti, nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Michael. Nahulog siya sa upuan. Hindi na gumalaw. Tinawag ni Laura ang 911, umiyak, nagpanggap na natatakot. Pero huli na. Patay na si Michael. Sa autopsy, natuklasan ang antifreeze. Nadiskubre ang container sa garahe. Nahuli ang internet history niya. Nadakip siya. Sa korte, guilty siya ng first-degree murder. Life imprisonment without parole. Ang mga anak ay nasa kamag-anak na. Ang bahay ay nabili ng iba. Si Emily ay umalis sa lungsod. Ang perpektong pamilya ay nawasak. Si Laura, na dati ay biktima ng pagtataksil, ay naging mamamatay ng sariling asawa. At sa huli, wala siyang napanalunan kundi habang buhay na pagkakakulong, pagsisisi at walang hanggang kalungkutan.